Itinanggi ni Davao City Mayor Sara Duterte ang mga bali-balitang magbibitiw siya sa pwesto o tatanggap ng ibang posisyon sa gobyerno. May mga commitment na raw siyang natanguan bago pang eleksyon kaya siya nag-leave. Pero balik trabaho na raw siya bukas. Live mula sa Davao City, may report si John Paul Seniel ng GMA Davao. John Paul? Yes, Jessica, back to work na nga bukas si Davao City Mayor Inday Sara Duterte matapos siyang mag-leave ng mahigit 20 araw dito sa City Hall. Humarap siya sa media kanina at dito sinagot niya ang mga tanong gaya na lamang ng issue na magre-resign daw siya sa pwesto. So help me God. So help me God. Matapos dumalo sa inauguration ng ama na si President Duterte, inanunsyo ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte na mag-leave siya hanggang ngayon, July 22. Di niya sinabi kung bakit. At tinalaga niyang acting mayor ang kapatid na si Vice Mayor Paulo Duterte. Pero na mag-file din ng leave si Vice Mayor Paulo noong Martes nang wala ring dahilan, marami ang nagtaka. Ano kayang nangyayari sa magkapatid? This is unusual na the first days term ni Mayor Sara, nag-leave siya agad. Tapos after a few weeks, nag-leave din yung ating Vice Mayor Paulo Duterte. Kanina, lumabas si Mayor Inday Sara at tinanggi ang mga espekulasyon ng kanyang pagliban sa gobyerno. Dili ito tinuod, uy. Actually, nadunggan lang na ako ang mga rumors, ang mga chismis, and there wasn't any truth to it. Gipasagdan lang na ako sila, kay nalingaw rin magpukog paminaw sa mga chismis. Tinawanan din niya ang chismis na itatalaga siyang secretary ng Department of Interior and Local Government. Wala. I'll say on as city mayor, there's no truth to anything na mag-resign ko. Nag-leave daw si Mayor Sara dahil may mga commitment na siyang natanguan bago pa ang eleksyon. Personal things, para sa ako ang mga lain na trabaho, and dili ko gusto manggod nga nagbuhat ko ato samtang in office ko, so I had to take a leave of absence kay kuan man gud to siya mga contractual obligations na ako kaniadto pa even before I decided to run for mayor. Balik na raw siya bilang pinuno ng lungsod bukas. My leave ends today, so tomorrow I'll be back sa office. Wala man may Monday to Friday, pag mayor ka 24/7 man na siya, sir. Dadalo din daw siya sa SONA ng kanyang ama sa Lunes. Nag-text na rin daw siya kina Vice Mayor Paulo at sa isa pang nakakabatang kapatid na si Baste kung aaten sila sa SONA, pero wala pa daw silang sagot. Jessica, inaasahan ni Mayor Inday Sara Duterte na babanggitin ng kanyang ama sa SONA ang mga ipatutupad niyang programa dito sa ating bansa, sa Pilipinas, gaya na lamang ng kanyang ipinangako noong kampanya. At nasabi din niya na mula nang manumpa si Presidente Duterte ay hindi pa sila nagkakausap. At ang huling pag-uusap nila ay naganap noong birthday ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na idinaos sa Cebu. Jessica. Pero hindi ba, JP, linggo-linggo, tuwing weekend, nandiyan ang Pangulo, dyan siya nagwi-weekend. Hindi pa sila nakakapag-usap ni Mayor Sara mula nung birthday kamo nung kanyang ina na si Mrs. Zimmerman? Oo, Jessica, ganito kasi yun. Kami dito na nagko-cover sa mag-amang Duterte, napapansin namin na talagang hindi talaga, walang pagkakataon na ibanggit ng dalawa na meron silang mga pag-uusap sa mga pagkakataon na meron sanang pagkakataon silang pwede mag-usap. Kasi sa isa sa mga interview ko kay Attorney Inday Sara Duterte nung hindi pa siya bumalik pagka-mayor, hindi niya sinasagot yung mga question patungkol doon sa pagiging tatay ni Presidente Duterte sa kanya at yung kung ano yung kanilang relationship, paano yung kanilang relationship. Tsaka ang ginagawa na lang ni Mayor Inday Sara Duterte nung tinatanong siya sa mga tanong na yan ay iniiwasan niyang sagutin, Jessica. Okay, pero nakakapagtaka kasi, JP, no? Sorry to press this issue, no? Pero nakakapagtaka kasi na right after the inauguration, pag-uwi ni Mayor Inday Sara sa Davao, nag-file siya ng leave. And then the Vice Mayor, yung kanyang kapatid, si Paulo, took over. And then nalaman na lang namin dito sa Maynila kahapon na pati si Paulo, the Vice Mayor, nag-file din ng leave, no? And then we were asking the OIC na parang unusual ito. And he himself said na unusual talaga ito.
Yes, Jessica. Kahit hindi pa tumakbo si Mayor Inday Sara Duterte noong eleksyon, dati na niyang sinabi sa atin na baka hindi nga niya tatanggapin yung offer na tatakbo siya going back sa pagka-mayor ng Davao. Kasi nga, meron na siya mga prior commitments. Sa ating pagkakaalam kasi, mula nung umalis o hindi na tumakbo ulit si Mayor Inday Sara Duterte pagka-mayor dito sa Davao, ay marami na siyang television commitment. Gaya halimbawa ng maging segment host siya sa Una Kabay na programa natin dito sa GMA Davao, at yung mga kaliwat kanan niya ng mga TV commercials, gayon din yung mga endorsements sa mga malalaking kumpanya dito gaya ng mga malls, Jessica. In the meantime, siguro nga may mga bagay na hindi lang ma-disclose, no? Dahil family matters to o personal. Ang inaabangan ngayon, JP, ay kung dadating ba ang mga anak ni Mayor Duterte dun sa SONA sa Monday, yung si Inday Sara, si Paulo, and even si Baste. Yes, Jessica. Nasabi kanina ni Mayor Inday Sara Duterte na dadalo siya. Nakakatawa nga dahil sabi niya na dahil daw libre ang ticket tsaka libre yung accommodation sa hotel ay dadalo siya. Kaya viniber daw niya yung kanyang dalawang kapatid. Sa ngayon, nung kanina na kinausap namin siya, hindi pa niya natanggap yung reply ng kanyang dalawang kapatid kung ito ba'y sasama doon dyan sa Maynila para sa gaganaping SONA ngayong Lunes. Tsaka babalikan ko lang ng konti yung yung sinasabi ninyo na mga nakapagtataka na hindi nag-uusap itong si Mayor Inday Sara Duterte tsaka si Pangulong Duterte. Ito yung mga usapin dito sa Davao na kahit kami hindi na namin pinipress dahil ayaw din naming halungkatin yung kung anumang kung meron mang hindi pagkakaunawaan itong mag-ama, Jessica. Okay, let's leave it at that. Like I said, this is a personal and family matter amongst them. Maraming salamat sa iyo, JP Siniel ng GMA Davao.